ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami ang gumagamit ng pisikal na itsura bilang basihan kung kaya nilang piliing makasama ka sa kanilang buhay. Hindi man sapat na basihan ang itsura pero marami pa rin ang mga taong ito ang gustong makita. Ikaw kabarangay, basihan ba talaga ang itsura sa taong pipiliin mong makasama? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Joel, 40 years old. Kabilang sa mga may kondisyon na dwarfism. 3 talampakan lamang ako sakto. Iba't iba ang mga tinatawag sa akin ng mga tao. Hindi naman ako nagagalit kapag tinatawag ako ng kung ano-ano ng mga kakilala ko. Unano, little person, midget, extra small, at duwending pula. Duwending pula ang tawag sa akin ng ilang mga kaibigan ko dahil bukod daw sa maliit ako ay paborito ko pa ang kulay pula. Hindi rin po ito nakakainsulto sa akin. Lalo totoo naman na paborito ko ang kulay na pula. Kaya nga siguro ay nabighani ako sa katrabaho ko sa fast food na si Ana. Mas bata siya sa akin ng 5 taon pero kabatch ko siya sa trabaho. Parehas kaming naging crew sa isang hindi kilalang fast food, may 5 taon na rin ang nakakaraan. Natatandaan ko pa kung gaano kapula ang labi niya. Nung unang araw namin sa trabaho, pinagbawalan siyang mag-lipstick ng pula ng bisor namin. Nalungkot nga siya noon at tuwing uwian na lamang tuloy siya nakakapagpahid ng pulang lipstick at lagi ko yung naaabutan. Paborito ko ang labi ni Ana. Kahit sabihin pang malabo kong maabot yon dahil masyado siyang matangkad para sa akin. Mabait si Ana at pala kaibigan. Kaya hindi ako nailang na lumapit-lapit sa kanya dahil alam kong wala sa ugali niya ang mangtaboy. Kaya siguro lumakas din ang loob kong magparamdam sa kanya at maglandi ng pasimple. Hindi naman niya ako pinagbabawalan sa panghaharurot ko sa kanya. Kaya mas lalo tuloy akong ginanahan at mas lalong lumakas ang loob ko. Kahit madalas na tinatawanan at pinagtitripan lamang ako ng katrabaho, kaibigan at kaidarang kong si B-Boy, ay hindi ko naman pinapansin ang panunukso ni B-Boy dahil alam ko na lahat naman ng tao ay may tsansa sa mga bagay na pangarap nila. Pangarap ko po siya na matagal na at alam ko na may tsansa ako sa kanya. Isang araw ay sinubukan ko ang swerte ko sa panghaharot ko kay Ana. Confident ako noon palibasa ay bagong gupit at ahit ako. Gwapong-gwapo ako sa sarili ko kaya kinuha ko ang opportunity na yon para lalong lumapit kay Ana, Papa Dudut. Lumagpas tuloy itong lipstick ko. Kahit naman lumagpas pa hanggang siko ang lipstick mo, maganda ka pa rin. Ikaw talaga, sagad ka sa pangbobola. Nakalanghap ka na naman ng mainit na mantika sa kitchen, no? Hindi lang nakalanghap, natalsikan pa. Paano ka matatalsikan ang taas ng lutuan? Joke! Paibaba yung talsik ng mantika eh. Gusto talaga akong puntiryahin. Uy, joke lang yun, Joel ha. Baka ma-offend ka. Ako? Ma-offend? Ano pala ibig sabihin ng offend? Ikaw talaga, puro ka biro. Hindi ko talaga alam ang ibig sabihin nun, kaya ako tinatanong. Alam mo, minsan di ko na talaga alam kung nagbibiro ka na o seryoso. Magkape tayo bukas para malaman mo. G ka? Day off ko bukas eh, maglalaba pa ako. Natambakan ako kasi hindi ako nakapaglaba last week. Tulungan na kita maglaba. Ako na yung gagawa ng mga bula sa labada. Loko, kaya na yun ng sabon ko. May iba pa akong kayang gawin. Itanong mo kung ano. Sige nga, ano? Ang magmahal. Boom! Ewan ko sa'yo.
Porke bagong gupit at ahit ka lang dyan, kaya ang daldal mo na naman. Buti naman napansin mo ang gupit at ahit ko. Sinadya ko talaga to para sa'yo. Ay nako, Joel. O sige na, uwi na ako. Ayokong gabihin sa daan. Ingat kayo ni Biboy pag uwi ha. Bye, Ana. Ang magmahal. Boom! Tigilan mo nga ako, B-boy. Nagawa mo talagang sabihin yung banat mong yun? Kaya ka natatalsikan ng mantika eh. Wala ka talaga magawa kundi mangasar, no? Buhusan kaya kita na kumukulong mantika. Oh, paano mo magagawa yun? Ang taas ng lutuan. Saka baka tapos na yung pagkulo ng mantika kapag naibaba mo na. Doon ka na nga, pare. Magbudbud ka na lang nasi sa French fries. Hayaan mo na ako rito sa sulok. Habang dinadamdam kong pagbabasted ni Ana sa akin. Binasted ka ba niya? Bakit? Alam ba niyang nanliligaw ka? Dapat ramdam niya na yun. Sinabi ko na nga na tutulungan ko siya maglaba, pero tumanggi naman siya. Di busted na, di ba? Hindi naman porket tinanggihan niya ang tulong mo sa paglalaba, busted ka na. Di ba pwedeng wala lang siyang tiwala sa paglalaba mo? Nakita kita maglaba ng basahan sa kitchen. Ayoko na lang mag-talk. Panira ka talaga ng self-confidence, no? Binibiro ka lang. Ano ba kasing plano mo kay Ana? Niligawan ko siya. Hindi nga niya alam na nanliligaw ka. Bakit di mo pa kasi diretsahin? Para ka namang hindi lalaki, B-boy. Siyempre, tatansyahin ko pa siya. Sa gera nga, inaaral muna ang kalaban bago sumugod. Ganon din sa panliligaw. Galingan mo ha. Kasi nakipagpustahan na ako sa mga katrabaho natin na mapapasagot mo si Ana. Ginamit niyo pa talaga ang love life ko para magsugal. Dahil ang pag-ibig ay isang sugal. Boom! Ang pag-ibig ay isang sugal. Tama nga naman si B-Boy. Natatakot akong isugal ang lahat kay Ana kasi hindi naman ako sigurado kung gusto niya ako. Ando na kami sa punto na close na kami. Malaki na ang pag-asa ko pero kapag napapatingin ako sa salamin at kapag naaalala ko na 3 talampakan lamang ako, bigla akong manghihina. Confident naman akong tao. Tanggap ko na ang kondisyon ko. Hindi na nga ako napipikon sa pang-aasar ng mga tao sa paligid ko pero nagkakatalo lamang talaga kapag si Ana na ang kaharap ko. Bigla kong hihilingin na sana ay ipahiram ni Cinderella ang fairy godmother niya sa akin para patangkarin ako kahit na hanggang alas 12 lamang ng hating gabi. May glass shoes kaya na pwedeng umubra para tumangkad ako. Napapailing na lamang ako sa mga naiisip ko. Pero hindi ako pwedeng sumuko, hindi ko pwedeng sukuan si Ana dahil siya ang paborito kong tao. Siya ang gusto kong maging asawa, siya ang gusto kong maging ina ng mga anak ko. Tuwing walang masyadong customer ay lagi akong nagpapantasya ng buhay kasama si Ana. Lagi kong ini-imagine na nakabili na kami ng maliit na bahay. Meron din kaming 2 e-bike kung saan ay gagamitin naming panghatid at pagsundo sa mga magiging anak namin. Pinapangarap ko rin na laging makita si Ana na naka-lipstick ng kulay pula kahit nasa bahay lang at naglalaba. Paborito ko talaga ang kulay pula, lalo na kapag nakikita ko yon sa labi ni Ana. Tutulungan ko siyang maglaba at pupurihin niya ako sa paglalaba ko dahil kaya kong magtanggal ng mancha kahit na walang bleach. Sa mga ganitong pantasya ay napapangiti at ginaganahan ako buong araw. Lalo na kapag nakikita ko po si Ana. Kaya hindi ko maiwan ang trabaho ko dahil kay Ana. Hanggat kasama ko siyang crew ay hindi ako magre-resign. Isang araw ay nilakasan ko ang loob kong kausapin si Ana. Tapos na ang duty namin at mukhang nag-aabang na lamang siya ng jeep para makauwi. Nilapitan ko siya at nakipag-small talk ako, Papa Dudut. Hello, Ana. Hi Joel, pauwi ka na rin? Oo, pero hihintayin muna kita makalis para safe ka. Ang sweet naman. Thank you ha. Sweet talaga ako. Mahihiya lahat ang may diabetes sa tamis ko.
Nagbibiro na naman siya. Pinapatawa mo talaga ako lagi. Kung kailangan mo ng 3 talampakang payaso, andito lang ako ha. Payaso? Kailangan mapula ang labi mo. Papahiramin kita ng lipstick para dyan. Ana, bakit nga pala hindi ka nakalipistik ngayon? Nasanay kasi ako na tuwing uwian mapula ang labi mo. Napansin mo pa talaga yon? Naubos na yung lipstick ko. Sa sahod pa ako makakabili uli. Mukha na ba akong maputla? Hindi ko babagay kapag wala. Kahit para kang humigop ng suka, maganda ka pa rin. Gusto mo ba bilang kita ng lipstick? Ano bang brand at kulay? Ay hindi na, nakakahiya naman sa'yo. Luho ko yung lipstick kaya kailangan ako bumili nun. Thank you pa rin, Joel. Isipin mo na lang, regalo ko yun sa'yo. Gusto ko lang talagang makitang mapula ang labi mo. Ha? Ana, pwede ba ako Erwin! Sino si Erwin? Ay, sorry, kababata ko at manliligaw. Halika, papakilala kita. Hi Ana, ready ka na umuwi? Erwin, si Joel nga pala. Kaibigan at ka-work ko rito. Joel, siya si Erwin. Manliligaw ko. Hi. Hi din. Nagtatrabaho si Erwin sa kabilang fast food. Yun dun sa ikalawang kanto. Ah, dun ba? Tanong ko lang Erwin, bakit malilit yung siniserve yung manok dun? Saka, puro balat lang yung may lasa. Paabutin nyo naman hanggang laman. Baka natsyempoan mo lang. Malalaki yung sineserve naming manok dun. Pati sa kanin, maraming serving. Parang hindi naman. Yung isang buong rice nyo, parang half rice lang namin. Tapos madalas puro tutong pa sa inyo. Uy, Joel! Baka nga natsyempoan mo lang. Lagi naman akong bantay sa kitchen namin. Kaya alam ko na hindi madamot sa serving dun. Lagi ka palang bantay sa kitchen nyo Bakit hindi mo mabantayan yung lasa ng french fries nyo? Bakit lasang basang Manila paper na may konting asin at betchin? Parang may galit ka sa fast food namin Sorry naman sa perfect na fast food nyo. Uy, grabe siya Ana, hayaan mo ba tong si Erwin na laitin ang fast food natin? Ha? Ako pa tong nang lait? Huwag ka nagsasabi ng hindi maganda sa iba. Masama yun. Lalo na sa harapan pa ni Ana. Turn off yun, pre. Joel, tama na. Ikaw nga tong nagsimulang manglait Pero… Halika na, Erwin. Bago pa masira gabi ko. Joel, bago ka mang puna ng iba, tingnan mo muna yung sarili mo. Ha? Maliit na payo lang. Hinila na ni Ana si Erwin kaya hindi na rin ako nakasagot pa. Saka wala na rin naman akong ibang pwedeng masabi pa. Tinira na niya ang itsura ko. Ano pang ilalaban ko roon? Mas lalo tuloy akong nanliit dahil sa pagkakapanalo ni Erwin. Pinagmasdan ko na lamang sila na pumara ng jeep at ako naman ay naiwang mag-isa sa entrance ng fast food namin. Nayaran ako sa inasal ko. Hindi naman ako mayabang o mapanglait. Tinamaan lang kasi ako ng selos nang malaman kong nanliligaw si Erwin kay Ana. Naunahan ako sa paborito kong dalaga. Masama ang loob kong pumasok muli sa fast food at dumiretso ako sa kitchen at binantayan ang mga pinipritong manok at sinasalok na mga kanin. Sinigurado kong sakto ang dami at size. Nakita ko ng manager namin at pinauwi na ako. Hindi na pala pwedeng tumambay doon kapag tapos na ang duty kaya wala akong ibang nagawa kundi ang umalis. Hindi muna ako umuwi ng bahay at naglakad-lakad muna ako pagkalabas ko ng fast food namin. Nagpahangin at nagpakawala ng kahihiyan na inabot ko kina Ana at kay Erwin. Mas lalo pa ako nahiya nang maalala ko kung paanong nagalit si Ana sa akin. Kasalanan ko naman, yon ang unang beses na nagalit siya sa akin at hindi ko yon natanggap kaagad. Hanggat maaari ay gusto kong malambing at mabait sa akin si Ana. Kaya niredy ko na ang sarili ko kinabukasan para mag-sorry sa kanya. Baka pwede ko na ring mai-segue sa kanyang bala kong panliligaw. Kaya lang kinabukasan, Papa Dudut, nang handa na akong kausapin si Ana, siya naman itong biglang umiwas. Sinubukan ko siyang sundan pero hindi niya ako pinansin. Galit pa rin pala siya sa akin. Buong araw akong hinuhuli ang kanyang tingin pero kahit ang mga mata niya ay mailap sa akin. Ganon na ba kasama ang ginawa ko sa manliligaw niyang si Erwin, Papa Dudut?
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isang linggo na ang lumipas pero hindi pa rin ako pinansin ni Ana. Sobra naman ata ang isang linggo para magtanim siya ng sama ng loob sa akin. Hindi tuloy ako nakapagtrabaho ng maayos nang dahil doon. Laging palpak ang trabaho ko. Mali ang naiseserve ko madalas sa mga customers at lagi pa akong natatalsika ng mantika kahit na hindi naman ako yung nagluluto. Kinakarma na siguro ako, yun ang naisip ko. Habang pinapahiran ko ng toothpaste ang mga paso ko ng mantika sa balat ko ay nakita ko si Ana na lumapit kay B-Boy at nakipagkumustahan. Nainggit ako ng very slight. Dati naman kami ang nagkukumustahan palagi kapag walang masyadong ginagawa si Ana at walang masyadong customers. Pero ngayon ay si B-Boy na. Pinagmasdan ko lang sina B-Boy at Ana habang nasa sulok ako at tinitiis sa mga paso ko. Hinihintay ko silang matapos makapag-usap at nang tumalikod na si Ana para bumalik sa trabaho ay siya namang pagtawag ko kay B-Boy. Nilapitan naman ako kaagad ni B-Boy at mabuti na lamang at busy ang bisor namin sa opisina kaya nakapagnakaw kami ng ilang minuto para makapag-usap. Kinailangan kong kausapin si B-Boy para humingi ng advice sa gagawin kay Ana. Nakwento ko nga sa kanya lahat ng nangyari at kapalpakan ko. Kulang na lang ay ilublob ako ni B-Boy sa kumukulong mantika at gawing fried chicken. Kahit siya ay hindi natipuhan ng ugaling ipinakita ko kay Erwin. Sa nangyari, wala na akong magagawa pa roon para mabago. Kaya naman humingi ako ng tulong sa kanya sa gagawin ko dahil nalilito na talaga ako. Papa Dudut. Tukmul ka talaga, Joel. Mas lalo mo lang pinausad ang laban ni Erwin kay Ana. Alam mo namang kahinaan ko ang selos. Pinagsisihan ko na yun. Magsisi ka talaga. Gabi-gabi na kaya siyang sinusundo ni Erwin. May dala palagi na french fries at burger mula ron sa fast food nila. Anong laban natin dun? Masyala ang benta nila kaysa rito sa fast food natin. Natikman mo na ba yung french fries nila? Lasang Manila paper na pinrito. Masarap kaya ang fries nila. Nilalait mo lang kasi nagsiselos ka. Ay, ano bang gagawin ko ngayon? Hindi ko kaya nagalit sa akin si Ana eh. Nagsorry ka na ba? Sinusubukan ko namang lapitan siya, pero parang hindi niya ako nakikita. Baka hindi ka niya talaga nakita. Alam mo na. Sige, puntilayin mo ulit yung malatakyan ng LPG na height ko. Huwag ka talagang magkakamali magsuot ng asul. Sinasabi ko na sa'yo. Sige, lait pa! Busog ka na? Pinapatawa lang kita. Namumula ka na kasi sa galit. Hindi to dahil sa galit. Kanina pa ako natatalsikan ng mantika. Tingnan mo, kahit mantika, galit sa ginawa mo. Ibuhos ko pa ang mantika na yun sa lababo para mabura na sa mundo. Pati sa mantika, galit ka. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko. Ayoko nang patagalin ng tampuhan namin ni Ana. Alam mo naman na hindi kumpletong araw ko kapag hindi ko siya nakakausap. I-chat mo na lang sa Facebook. Mag-sorry ka ulit. Magpaliwanag ka. Ewan ko, parang ayaw niya na akong kausapin kahit kailan eh. Ang bilis mo namang panghinaan ng loob. First time kasi nangyari to sa amin ni Ana. Ngayon lang siya nagalit sa akin. Ewan ko ba naman kasi sa'yo kung bakit mo nagawa yun? Nabakatyo ka tuloy sa panlalait mo kay Erwin. Regaluhan ko kaya si Ana. Ano naman ang ibibigay mo? Lipstick. Mahilig siya sa lipstick eh. Hanapin ko yung pinakamapula. Hindi naman materialistic si Ana. Ayaw nga niya na nireregaluhan siya, di ba? Pwede ka kaya maging tulay para magkaayos kami? Ako na yung aako ng trabaho mo ng 4 na oras. Kung gusto mo, palit tayo ng day off eh. Di ba gusto mo yung rest day na Saturday? Siguro. Hintayin mo na lang na kumalma muna si Ana bago tayo lumapit sa kanya. Baka mas lalo lang siyang magalit kapag pinilit mong makipag-ayos sa kanya. O kaya mas maganda kung ako na lang lumapit kay Erwin para makipag-ayos. Ano sa tingin mo? Lahat talaga gagawin mo para kay Ana, no? Handa kitang ialay kay Sataning. Mapatawad lang ako ni Ana. Inalay na ako kay Satanas dati. Sinoli ako.
Seryoso na ako, B-boy. Tulungan mo ako. Ganyan ka in love kay Ana, no? Matagal na. Minsan ba naisip mo na baka walang pupunta ng pagka-in love mo sa kanya? Anong ibig mo sabihin? Kung magpapakatotoo tayo, Dahil sa height ko. may mahahanap ka pa namang iba dyan. Yung kahit ko rin. Ang sinasabi ko lang, Joel, hindi lahat ng gusto natin pwede sa atin. Kailangan din nating harapin ang katotohanan. Huwag tayong masyadong maniwala sa mga napapanood nating teleserye na puro happy ending. Magmahal tayo ng taong bagay sa atin. Pero si Ana lang talaga ang gusto ko. Gusto ka ba? Napatahimik ako bigla sa sinabi ni B-Boy. Walang alinlangang gusto ko si Ana pero si Ana gusto rin ba ako? Oo, mabait siya sa akin pero baka hanggang doon lang yon. Ako lang tong mataas ang pangarap na may magkakagustong babae sa akin. Alam kong malayo ang agwat namin pagdating sa height. Nung una ay hindi ko naman yon nakitang problema dahil alam kong hindi tumitingin sa pisikal na itsura itong si Ana. Pero noong pinaramdam sa akin ni B-Boy na kailangan kong maging makatotohanan, doon ako napaisip bigla. Baka kailangan ko na rin maghanap ng katulad ko. Yung maaabot ko ng literal. Pinagmasdan ko ang mga maiksi kong kamay at binti. Nakaramdam ako ng sama ng loob. Bakit kailangan sa akin pa ibigay ang problemang ito? Hindi naman ako masamang tao. Pero bakit sa akin ipinasa ito? Bakit wala pa ring gamot na pwedeng bilhin sa pharmacy para tumangkad? Bakit wala pa ring mga doktor ang kayang magpatangkad ng mga katulad ko? Kung ano-ano na lang ang naisip kong problema sa itsura ko, Papa Dudut. Hindi ko naman dati masyadong pinagtutuunan yon ng pansin dahil nagawa ko na yung tanggapin. Napansin ni B-Boy na sumama ang loob ko sa huling tanong niya. Kaya naman bumawi siya at sinabing marami siyang nabasang mga kwento sa Facebook na nagkatuluyan sa huli kahit gaano pa yon kaimposible. Tinapik niya ako sa balikat at sinabing hindi na siya makapaghintay na mabasa ang kwento namin ni Ana sa Facebook kung sakasakali o mapakinggan sa Barangay Love Stories. Doon pa lang ako muling nakabawi sa confidence ko. Buong araw ay wala akong ibang iniisip kundi si Ana at kung paano ako makakabawi sa kanya. Napangiti ako nang makaisip ako ng pwedeng magawa para mapatawad niya. Noong break time ko ay nagmadali akong pumunta sa tindahan malapit sa isang elementary school. Bumili ako doon ng mga candy na parang lipstick. Mura lang ang mga yon. Nang maibulsa ko na ang mga yon ay nagmadali na akong bumalik sa fast food para harapin si Ana. Ana, O ano? galit ka pa rin ba sa akin? Obvious ba? Sorry na kasi. Magtrabaho na lang tayo, pwede? Hindi kasi ako makapagtrabaho ng maayos kung galit ka sa akin. Hindi ko na problema yon. Kausapin mo naman sana ako ng maayos. Bakit ikaw? Nakipag-usap ka ba sa amin ni Erwin ng maayos? Nabigla lang ako noon. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit nilait mo yung manok, kanin at fries sa fast food nila. Inaano ka ba ng mga pagkain nila? Binugbog ka ba ng manok at patatas nila? Kasi naman nakaramdam lang ako ng... Nang ano? Ay... Siguro nainggit lang kasi ako na mas malakas ang aircon sa fast food nila. Saka mas mabango yung ginagamit nilang mantikas na pamprito. Hindi pala talsik di tulad ng sa atin. Niloloko mo ba ako? Sorry na talaga, Ana. Nagsisisi na ako sa ginawa ko. Kung gusto mo, pag dumalaw ulit dito si Erwin, magsosorry din ako sa kanya. Wala nang kaso yung kay Erwin. Kinausap ko na siya. Ay naman pala eh. Napatawad niya na pala ako. Bakit ikaw ayaw mo pa? Kasi hindi ko inaasahan namang babastos ka ng ibang tao. Hindi yun yung Joel na kilala ko. Mabait at marespeto yung Joel na nakakasama ko. Pero yung pinakita mong kagaspangan nun? Grabe! Parang hindi kita kilala. Wala na ako ibang magagawa para mabawi yung ginawa ko. Ang kaya ko na lang gawin, mag-sorry. At bigyan ka ng maraming mapulang lipstick. Di ba sinabi
sinabi ko na ayokong nireregaluhan ako ng luho ko? Bago mo tanggihan to, tignan mo muna please. Ayoko, hindi ako tumatanggap ng regalo lalo kung mahal. Diyan ka matutuwa sa akin kasi hindi mahal to mga lipstick na nabili ko. 5 piso nga lang ang isa eh. May iba't ibang flavors pa. Lipstick? 5 piso? Baka naman mamaga ang labi at lalamunan ko dyan pag ginamit ko. Gusto mo pa yata akong ipahamak? Hindi no. Ginagamit nga ito ng mga grade 1 eh. Nakita ko. Grade 1? Gumagamit ng lipstick? Talagang niloloko mo ako no? Ito, tignan mo muna bago mo tanggihan. Eto. Candy lipstick! Alam ko to, paborito ko yung strawberry at melon flavors. Sakto. Di naman ako strawberry kasi yun ang pinakamapula sa nakita ko noon. Paborito to ng pamangking ko. Saka nakikihingi rin ako sa kanya kapag binabantayan ko siya. Thank you, Joel ah. Ano Ana? Pinapatawad mo na ako? Okay na ba tayo ulit? Hindi ka na masungit? Pasalamat ka sa mga candy lipstick na to. Tuwang-tuwa si Ana habang isa-isang binuksan ng mga candy lipstick. Ang hindi niya alam ay mas doble ang sayang nararamdaman ko habang pinagmamasdan siyang inaamoy at pinapahid sa kanyang labi ang mga candy lipstick na ibinigay ko sa kanya. Napaka-simple lang talaga ni Ana. Yun talagang nagustuhan ko sa kanya, Papa Dudut. Ang dali lang niyang mapasaya. Hindi rin niya ipaparamdam sa iyo na kakaiba ka. Kaya nga siguro lumakas ng todo ang loob ko na lapitan siya at subukang ligawan kasi alam ko na hindi niya ako huhusgahan tulad ng iba. Pero ewan ko ba, may chance na noon para sabihin ko sa kanya na gusto ko siyang ligawan habang nasa good mood siya. Pero habang nandun kami sa senaryong yon ay para bang tumiklop ulit ako. Hindi dahil sa mga sinabi ni B-Boy nung una, kundi dahil sa akin. Dahil na-realize ko, Papa Dudut, na isang ginto itong si Ana. At isang lalaking karapat dapat sa ginto ang dapat mapunta sa kanya. Bakit bigla kong naramdaman na para lang akong isang tanso at hindi para sa isang ginto? Pero hindi ako tumagal sa mundong ito para panghinaan lamang lagi ng loob. Maraming beses na ako nakasubok na maliitin ng ibang tao. Literal. Pinatibay na ako ng mga hindi magagandang salita ng mga tao. At hindi yon naging hadlang para habulin ko ang mga pangarap ko. Katulad na lamang ni Ana. Siya ang nasa tuktok ng lahat ng mga pangarap ko. At alam kong makukuha ko siya dahil maayos akong klase ng tao. Makukuha ko siya dahil alam ko kung paano magmahal ng totoo. Alam ko kung paano magpahalaga ng ginto. Kaya naman pinagplanuhan ko nang sabihin sa kanya na bala ko siyang ligawan. Pero bago ko gawin yon ay kailangan ko munang maghanda. Dahil maraming bagay akong kailangang i-consider kapag nagsimula na akong manligaw. Handa na ako para sa kanya, sana'y ganon din siya sa akin. At sana, Papa Dudut, ay hindi maging hadlang ang agwat ng tangkad namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bata pa lamang ako ay tampulan na ako ng tukso. Noong nag-aaral ako ay lagi akong pinipilit bihisan ng damit na pangmanika ng mga kamag-aral kong babae. Gusto nila akong paglaruan at pagtawanan sa harapan ng mga crush nila. Tuwing may okasyon sa pamilya namin ay lagi akong binabalibag ng mga pinsan ko. Ginagawa rin nila akong laruan. Lagi akong tinitignan ng mga tiyahin ko na may awa sa mga mata nila. Lagi ko silang naririnig na nagbubulungan kung sino ang tatanggap sa akin bilang asawa. Pasimple silang magtatawanan at saka makukonsensyang bigla. Titingin silang muli sa akin na punong-puno ng awa sa kanilang mga mata. Kaya maaga akong lumayo sa pamilya ko, alam kong hindi sila makakatulong para matutunan kong mahalin ang mga kakulangan ko. Sa pag-explore ko sa mundo ay marami akong nakilala na tulad ng mga mapanglait na pamilya ko't kamag-aral. Pero naging matibay na ako rito.
May mga naging katrabaho ako na lagi na lamang akong ginagawang pulutan sa kanilang mga kwentuhan. Baka raw anak ako ng duwende. Baka raw pinaglihi ako sa buto ng kasoy. Baka raw humaba pa ang binti ko kapag babanate nila araw-araw at kapag binabad nila sa tubig. Nasanay na ako sa mga pang-iinsulto nila, Papa Dudut. Naging merienda ko na nga ang ilan. Aaminin kong minsan ay tinatamaan ako ng mga masasakit na panghuhusga ng mga tao. Pero naisip ko na sila ang totoong may problema dahil ayaw nilang kaharapin ang mga problema nila sa kanilang sarili. Kaya naman naghahanap sila ng sa tingin nila ay mas mahina sa kanila para yon ang kanilang puntiryahin. Para maging takas pansamantala sa mga issues nila sa kanilang mga sariling buhay, Papa Dudut. Joel! Uy, Ana, bakit? Halika rito, dali. Ano yun? Bakit kailangan natin magtago? May chismis? Ikaw ang nachichismis dito. Ah, ganun? Okay lang. Sanay na ako dyan. Ano ka ba? Pag nakarating yung chismis na to sa boss natin, lagot ka. Ha? Ano bang klaseng chismis yan? Nagbebenta ka raw ng mga imported na tsokolate sa mga crew at customer? Oo. Gusto mo ba? Meron pa akong natitira sa bag ko. Teka, kukunin ko lang. Hindi ka pwedeng magbenta ng tsokolate rito sa trabaho. Bawal yan. Hindi mo ba nabasa yung company policy natin? Yung first page lang ang nabasa ko eh. Hindi ko naman kasi maintindihan lahat. Ang daming English. Basta nakasulat doon na bawal magbenta ng kahit na anong klase ng pagkain ng crew sa mga katrabaho niya at mas lalo sa customers. Bakit naman? Marangal naman na trabaho ang pagbebenta ng tsokolate ah. Marangal nga, pero wala naman sa lugar. Kaya itigil mo na yan bago pa makarating sa bisor natin. Ayoko nga. Gagalingan ko na lang magtago pag nagbebenta ako. Joel! Saka, tulong din to sa mga katrabaho natin na gusto makabili ng tsokolate na pasalubong sa mga mahal nila sa buhay. Mas mura ang benta ko kaysa sa mga grocery. Kaya makakatipid sila. Joel naman Pati yung mga anak ng mga customer natin na naumay sa mga mamantikang pagkain natin. Deserve nila ang panghimagas sa tsokolate. Hindi ka talaga papaawat, no? Di talaga. Gipit ka ba? Sorry kung ganito na ako magtanong. Kasi parang sapat naman yung sahod mo rito. Wala kang utang na binabayaran, matipid at masinop ka sa pera. So bakit? Basta, may pinag-iipunan lang. Ano? Basta nga. Kung luho lang yung pinag-iipunan mo, wag mo nang itawid yan dito sa trabaho. Magbenta ka sa labas ng fast food, wag dito. Baka malagot ka talaga sa bisor natin pag nahuli ka. Ako na nagsasabi sa'yo. Nag-iipon ako para sa future dates natin. Future dates? Kasi gusto ko, ready ang bulsa ko kapag lalabas na tayo para mag-dates. Hindi naman pwedeng pamasahe lang ang puhunan ko sa dates natin, no? Bakit tayo magde-date? Para makilala natin ang each other. Kilala na natin ang isa't isa, diretsahin mo ko. Kasi gusto ko ligawan ka. Joel! Kaya pag nabenta ko na lahat ng tsokolate sa bag ko, kahit sa mo gusto, libre ko. Tigilan mo na yung kakabenta ng tsokolate rito sa trabaho, masama yan. Yan lang ba ang kaya mong isagot sa akin? Paano naman yung tungkol sa panliligaw ko sa'yo? Joel, lumapit lang ako sa'yo ngayon para uwating ka sa pagbebenta mo ng tsokolate. Sige, titigilan ko to. Pero ano muna sagot mo sa panliligaw ko? Excuse me nga muna, baka hinahanap na ako sa labas. Nagmamadali nang lumabas at lumayo si Ana sa akin. Pinagmasdan ko ang likuran niya habang palayo sa akin. Bigla ko naalala ang unang beses na nabasted ako. Ganon na ganon din. May natipuhan ako sa unang trabaho ko, akala ko ay may pag-asa ako sa kanya kasi mabait naman siya sa akin. Nung sinabi kong gusto ko siyang ligawan ay nagmadali siyang tumalikod sa akin. Mula noon ay iniwasan na niya ako at nalaman ko na lamang sa mga katrabaho ko na pinagtatawanan niya ako dahil ang lakas daw ng loob kong manligaw. Hindi ko naman daw siya kayang maabot. Nasaktan ako doon pero hindi ako sumuko sa pag-ibig.
Ilang babae na rin ang sinubukan kong ligawan pero pare-parehas lamang sila na tinatalikuran ako bigla kapag sinabi ko nang gusto ko silang ligawan. Kahit nakarami na ako ng mga nang busted sa akin ay nagpatuloy pa rin ako. Alam kong darating din ang tamang babae sa akin na hindi na ako kukutyain at tatanggapin kung ano lamang ang meron sa akin. At dumating nga si Ana. Pero nanganganib na maulit ang nakaraan ko nang talikuran din niya ako matapos kong sabihin na balak ko siyang ligawan. Tinigil ko na nga ang pagbebenta ng tsokolate at naging klaro na sa akin na wala namang patutunguhan ang pag-iipon ko dahil hindi naman ako pinagbigyan ni Ana na ligawan siya. Pinamigay ko na lamang ang mga natitira kong tsokolate sa mga customers naming bata. Nagpatuloy ako sa trabaho para makalimutan ko ang pangbabasted ni Ana sa akin. Iniwasan ko rin si Ana at alam kong napansin niya yon. Dahil sa gilid ng mga mata ko ay nakikita kong panayang sulyap niya sa akin. Mas lalo lang tuloy akong nahirapang tanggapin ang pangbabasted niya sa akin. Pinagpatuloy ko ang pag-iwas sa kanya ng mga sumunod na araw. Paraan ko yon para makapag-move on na. Napansin nga ni B-Boy ang pag-iwas ko at sinabi ko sa kanya na binasted na ako. Tinapik na lamang niya ako sa likuran at sinabing hindi pa tapos ang laban. Nainis ako kay B-Boy noon kasi binubuhay pa niya ang pag-asa sa puso ko gusto ko na ngang mamatay ang nararamdaman ko. Hanggang isang uwian ay nilapitan ako ni Ana at hindi ko alam kung paano siya haharapin noon. Sapagkat durog pa rin ang puso ko sa pangbabasted niya. Sana man lang ay makaramdam siya, Papa Dudut. Hindi ka na raw nagbebenta ng tsokolate? Nachismis lang sa akin ang mga katrabaho natin. Bawal, di ba? Pero marami ka pang natira sa bag mo. Sayang naman yun kung langgam lang makikinabang. Pinamigay ko na lang sa mga customer nating bata. Ang sweet naman. Thank you. Wala ka na bang natira dyan kahit isang piraso lang? Kahit yung nilalanggam na. Wala na. Ang tipid mo namang sumagot. Sumasagot lang naman ako sa kung ano tanong mo. Naninibago lang. Dati kasi isang tanong 10 sagot ka eh. Nakakamiss yun. Sa susunod na lang ako sasagot ng 10. Galit ka ba sa akin? Hindi ako pwedeng magalit sa'yo. Iniiwasan mo kasi ko eh. Busy lang. Alam mo namang marami tayong customer eh. Pero dati naman kahit ilang tray pa yung hawak mo, nagagawa mo pa rin akong kamustahin. Ay, o sige na nga. Kumusta ka? Eto, nalulungkot. Hindi kasi ako pinapansin ng isa dyan. Ako ba? Meron pa bang iba? Huwag ka nga ganyan, Ana. Anong wag akong ganito? Huwag mo na akong pasahin at paikutin. Alam mo namang marupok ako eh. Ha? Huwag ka namang panggap na hindi mo alam ang sinasabi ko. Binasted mo ako, di ba? Binasted? Nung sinabi ko sa'yo naliligawan kita, nagmadali kang layuan ako. Tinalikuran mo ako. Ano ba tawag doon? Pangbabasted na pala yun ngayon? Ganun ang ginagawa ng mga nililigawan ko noon eh. Tatalikuran nila ako kapag sinabi kong liligawan ko sila. Tapos inulit mo pa. Aaminin ko, nabigla ako nung sinabi mo na gusto mo akong ligawan. At aaminin ko na una kong naisip yung height mo. Sabi na eh, katulad ka rin pala ng iba. Hindi ka pala naniniwala sa height doesn't matters. Pero nung naalala ko lahat ng ginawa mo sa akin, sa pagmamap mo sa sahig na dinadaanan ko para hindi ako madulas kasi alam mong hindi ako maingat maglakad. Sa paghihintay mo sa akin sa labas ng fast food hanggang makasakay ako ng jeep. Sa pag-aabot mo sa akin ng panyo araw-araw dahil alam mong lagi akong pinagpapawisan. Sa pagtatanggol mo sa akin kapag inaaway ako ng mga customer at sa candy lipstick. Marami pang iba pero ito yung malinaw kong naaalala. O tapos? At walang nakagawa nun sa akin. Ikaw lang. Lahat sila puro tangkad lang pero ikaw, halimaw ka sa kabaitan. Sinasabi mo lang yan para hindi sumama ang loob ko sa height ko. Nagsasabi ako ng totoo. Paano si Erwin? Binasted ko na siya mula nung inabutan mo ko ng candy lipstick. Kung ganun, wala na ba akong kakompetensya ngayon sa'yo? Wala na. Panalo na ba ako kung ako maliligaw sa'yo ngayon? Depende sa flavor ng candy lipstick na ireregalo mo sa akin.
Pinagbigyan din ako ng tadhana sa wakas. Ilang beses na akong nasaktan sa pag-ibig, naka-jackpot din ako sa bandang huli. Akala ko lahat ng tatalikod sa akin ay babased sa akin. Hindi pala ganon lagi ang kaso. Tulad po ni Ana na nabigla lang. Masyado naman kasi ako at walang preno. Habang nag-uusap kami ay umiikot muli sa utak ko ang pangarap kong maliliit na bahay para sa amin. At mga makukulit at maliliit naming mga anak. Ang dalawang e-bike na panghatid at pangsundo sa mga anak namin at ang ipopost kong love story namin sa Facebook na mapapakinggan din sa Barangay Love Stories. Marami na ako naging plano para sa amin ni Ana. Ganon siguro kapag sigurado ka na. Nang dumaan ang jeep na sasakyan ni Ana ay hinawakan ko ang kamay niya at tinanong kung pwede ko ba siyang ihatid sa kanila. Ngumiti si Ana at hindi binitawan ang aking kamay. Proud siyang sinabay ako sa jeep habang magkahawa kaming dalawa. Sa ngayon, Papa Dudut ay patuloy pa rin po ang panliligaw ko kay Ana. Dinoble ko ang pagsisikap na patunayan sa kanya na karapat dapat ako sa matamis niyang oo. Walang palya ang pagbili ko ng mga candle lipstick na nagdadala ng ngiti sa mapula niyang labi. Hindi na rin ako tinutokso pa ni B-Boy lalo't inaabangan na niyang mapasagot ko si Ana para manalo na siya sa pustahan. Gagamitin daw niya ang perang mapapalalunan niya para pang-date sa isa naming katrabaho. Nainggit ata sa ligawan namin ni Ana kaya nakisabay na rin siya. Maraming salamat po sa pagpili ng aking kwento at hangad ko na nakapagdala ko ng pag-asa sa mga katulad kong hindi pinagpala sa height at itsura. Totoong may kulang sa atin, aminin na po natin. Pero oras na dumating ang isang taong magmamahal sa atin ng totoo, hindi natin mararamdaman pa ang kakulangan na yon dahil sa wakas, kompleto na tayo. Muli maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Joel. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.